unang video, plus pinag-usapan natin yung pagpapakain. Ngayon, meron na umpisahan ko dun yung tank sizes. Nung nire-review ko yung unang video natin, naisip ko, hindi pala ako hindi tayo ganong nag-usap about sa tank sizes. Ngayon sa tank sizes mga boss, tulad ng sabi ko dun sa unang video, pag fry pa lang, ang mahalaga, mahanap ng fry yung pagkain. So kahit sa 5 gallons, kahit sa Tupperware yan. Ngayon, basta ma-maintain nyo yung oxygen levels at saka yung water quality, okay lang yan. Okay, tapos iwasan nyo yung water shock kasi fry lang yan. Sobrang liit na creature yan para sa pagpapalit lagi ng tubig. Yes, nakaka-survive yung isda mo. Pero yung stress na nararamdaman nila sa every time na ginagalaw mo yung tubig nila ay nakaka-apekto sa paglaki nila. So yes, bubuhay naman yan eh. Kahit dun sa mga, nilipat ko isda ako dito. Yes, may kasamang stress yan. Kaya iwasan nyo yung paglilipat-lipat ng isda kasi nakaka-apekto sa paglaki nila yan. So next, after ng fry, grow out. So sa grow out mga boss, so sa goldfish keeping, meron tayo doon tinatawag, di ba, yung 1 gallon per fish or 2 gallons per fish or 5 gallons per fish, depende sa age. So sa Molly naman, maganda kung masusunod natin yon. Lalo na kung nag-groom kayo ng mga, umiyak ba ako? Lalo kung nag-groom kayo ng mga for show, maganda sundin nyo yung mga rules na ganon. Kasi goal natin dito ay lumaki yung isda. Kasi meron silang room to grow. Ayun. Alam niyo ba merong huling goldfish sa wild. Sobrang laki niya, halos sa isang hakbang o 1 meter. Kasi yung goldfish na yun, lumaki siya sa wild. Wala siyang restriction na lalaki lang siya sa loob ng tank na to. So yun yung napapakita ng epekto ng tank size sa paglaki ng mga isda. Tsaka isipin nyo, yung word na nababansot. So kung gusto nyo iwasan yon, bukod sa pagkain ay tank size ang kailangan nyo ayusin. So dito, aran tayo for example, mga PKBM red eye. Ayan. So ang tank size nito 20 gallons. Ayan. So ang laman nito around 10 to 15 na PKBM na male. Ayan. Actually, for itusundin natin yung 1 gallon per fish, medyo masikip na sila, di ba? Pero kung ma-maintain natin yung water quality, medyo okay na. Ayan. So case to case. So kung anong kaya nyo i-provide, din yung gamitin natin. So kasi may nagtatanong, ano ba yung optimal? So ito yung optimal and then ito yung naman yung pwede mong gawin, di ba? So case to case basis din naman tayo pare-pareho. So susunod sa mga tabs naman, alamin nyo kung gaano kalaki yung tabs, di ba? Tapos i-convert nyo, tapos compute nyo. Sa tingin pa lang naman makikita nyo na kung crowded sila. Ito, for example, ito, maliliit lang sila, so okay lang. Hindi naman sila crowded, malaki yung space, di ba? Tapos ito rin, okay din naman. Ayan, mayroon pa nga akong mahaba doon, nakita nyo. Ito medyo crowded para sa male tank na grooming. Ayan, kaya para sa akin kasi nakikita ko sila, na sila dito, ipon. Tapos ito walang laman yan. Ito rin medyo crowded na to para sa akin dito sa size ng tank na to. Ayan, so ganun ako tumingin. Minamata ko lang, hindi naman natin kailangan bilangin lagi isa-isa. Pero sa tingin ko kung ako nagsishow, kung target ko talaga manalo sa mga show, kukuha ko ng malalaking tank na ganyan na ayun, susundin ko at least isang isda 2 gallons, parang ganun. So lalo yung mga 75 gallons, kung may mga ganun ako, siguro mas lalaki yung gusto ko na size ng tank per isda or gallon per fish na ratio. Nag-groom ako ng mga male at saka yung basta yung mga pang show. So ganun ko siya i-approach. Ngayon, ang pinakamalaki ko kasing tank ngayon dito, 20 gallons kasi more on lang ako breeding lang. Hindi more on, nagbi-breed lang talaga ako. Hindi ako nag-show. Kaya ayan, ganun lang yung setup dito. So kayo, kung nalilito kayo sa mga setup na ganyan, ang mahalaga guys, pakita ng isda yung pagkain, lalo na pagbata pa. Kapag alam na nilang mag-hunt ng pagkain, yun yung lamang nung live foods mga boss, yung mag-hunt ng pagkain. Kasi natural instinct nila, lalo pag fry, kaya maganda yung BBS. Kasi makikita nila, kumikibot, gumagalaw yung fry. So matitrigger na yung, yung instinct na kainin yun. Kasi yun lang naman magagawa nila. Yun lang yung masasabi ko dito sa video na to mga boss, and sana mapanood yung first video natin about sa pagkain. So napakasimple lang nun, and yun yung pinaka basic. So itong mga video na to para to sa mga newbie, nagsisimula pa lang, marami kayong tanong, lagay nyo sa comment section, gagawa natin ng video, lalo na sa mga panahon ngayon na ang daming na-introduce sa fish keeping. So ang daming yung board. Ayan. Welcome to the hobby mga boss. Yun lang mga boss, don't forget to like and subscribe, and kita-kita tayo sa mga video. Meron tayong channel mga boss sa Facebook kung saan tayo nagpo-post ng mga take all na mga mura, mga discounted, ayun, para sa mga loyal supporters ni Jugols.
So, ako nang bahala sa shipping yun. Nakalagay doon kung ano yung deals natin. So, sana magkita-kita tayo doon and para makapunta doon, punta lang kayo sa page natin. Meron doon hashtag Jogols na channel. O kaya sa YouTube naman, soon magkakaroon tayo ng membership. Ayun, naka-activate na siya mga boss. Wala lang kasali. I-activate natin siya and then i-update ko yung perks nyo. And kung ngayon man naisipan nyo na sumali niya, mag-subscribe na. Meron na kayong 20% off sa lahat ng purchases dito direct sa akin. So, let me know. Kung nag-subscribe kayo, PM nyo ako through Facebook and then, ayun, pag-usapan natin. Di-discount na natin kayo. Walang kaproblema doon. Alright, maraming salamat sa panonood ulit. Don't forget to like and subscribe and kita-kita tayo sa susunod na video.